kadibdib, nakapagluto na naman tayo ng babaonin natin sa biyahe bukas. Yan. At least kahit pa paano, hindi yung puro burger na lang sa McDonald's ang kinakain. Ito pa isa. Oh. Ayan, nagluto ko menudo. Ayos na to. At saka meron pa akong adobo din na naluto gabi. Andun nasa rep. Nilagay ko na lang para hindi mapanis. Yan. So ayan. Meron tayong babaonin. 2. 3 pala. Ayan. Pag walang biyahe, andito sa bahay, dito tayo nagdadrive. Habang kabanding si Bianca. Andun sa kwarto ngayon. Banding sila ng lola. Hello mga katrils at mga kadibdib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, susubsubin ko kayo. So I'm here right now in Bravo Farms. This is the truck that I just back up and still waiting for those sweet yams that has to be loaded in my truck. So these are the people here working. Some are like sons and brothers and sisters. So this is the way they're gonna, what you call that, put in the box. But first they have to clean the fruits or the potatoes, the sweet yams here, and then those are the workers, the ladies. They are segregating the bad from the good, because some of those kamotes or sweet yams are broken, so they have to check that. And then after that, they're gonna put it here in the conveyor. And then they're gonna weigh here. Yeah, so this is my amigo. They're gonna wait for like, this is gonna be 40 something, or 39 or 40, a little more. Then that's it. I think that's it. So after that, they're gonna put the lid or the cover. And then they're gonna put here in the skid. Yeah, so they're very busy right now. They said they're gonna working for 24 hours. So these are the other side of weighing the sweet yams. So after this, I have to go again to El Centro, California. That's going to, what you call this, in Yuma, Arizona. So amigo, hello amigo, yay! Yeah. So these are the boxes too, different kind of boxes. They have their names, but most of the stuff that I have to bring to Canada is this brown one. Yeah. So this is the way they're gonna like load the sweet yams. They have to weigh it, clean it. And after that, they have to put this like this. Yeah. Almost. After this, they're gonna put that in my truck, in my trailer. Yeah. It's already there. Almost. Okay. Now they just put in the conveyor and then it's going to the weigh scale. They have to weigh it. It's gonna be like 40 or more than 40, but it will not exceed 41 pounds. That is the weight of the one box for the what you call that, sweet yam.
while waiting for my load, I get one piece of sweet yam and put it in the microwave. Still smoking, so hot. Still yummy. Still waiting for my stop to be finished. So this is how they clean the sweet yams. They take from what you call this, the boxes, and put it here in the conveyor full of water, and these boxes will submerge in the water. There, this is the control. Yeah, it will go down because it's still a lot of what you call this, dust. There they go, and then it will go up. Yeah. After that, when it's already like soaked in the water, it will go up here in the conveyor, and this is the one there going up, and those are the workers, the ladies there, segregating all those sweet yams that's already cleaned up. And then they're gonna put that in the box, and then they're gonna weigh it with my amigo here, my amigo, and my amigos is also making boxes here. Yeah, and this is the guy. Yo, very strong. And this is the other one. It's gonna be like 40 pounds. Like 40.1, that's good, 40.2, something like that. And then those are the girls that's been segregating all those clean and wash sweet yam. They're putting on the box. It's a little bit louder here, so maybe I don't know if you could like hear what I am saying about the process of packing this sweet potato or sweet yam. Yeah. So interesting, right? And then after that, when it's already a pool, like one skids here, they're gonna put it here. Yeah, and then there's a truck over there that they have to send it. So these are the guy who's gonna like operating the forklift. Yeah, and he's putting there inside the trailer. Yeah, now it's taking again one. Yeah. Yo, wave. Yay. These are my amigos here. Yeah, so I'm still waiting for my turn to what you call that, back up here in the loading deck. And then after this, maybe if I still have like time or hours to drive, then I could drive maybe up to Lodi or Lodi. There's a truck stop there, but if not, then I have to spend again the night over here in their yard. Yeah. Andito naman tayo ngayon sa Los Angeles, mga kadibdib. Mga kawasak-wasak. Magpipick up tayo ng gulay. Kagabi, mga kamote yung na-pick up ko. So ito naman, mga gulay naman. Kompleto lahat to, galing ng Mexico. Dito nila binabagsak. Mula dito sa mga cukes o pipino maliliit. Tapos dito sa mga jalapeno. May mga upo. Ito. Upo yan. Oh. Maliliit na upo. Mga zucchini, sibuyas, mga dahon-dahon. Ayan, lahat dito. So ito yung pipikapig ko. Mga bok choy, parang pichay na maliliit. Tsaka ito, celery. Yan siya. Yan ang iuwi natin sa Canada. Tapos tutuloy naman ako sa kabila, yung tinatawag na Robin. Lalagyan talaga nila ng yelo to. Yan, aside sa reaper ko na pagdadalan,
lalagyan nila ng yelo para hindi talaga masira. Kasi nga 3 days hanggang 4 days ang biyahe ko pa uwi sa Canada. Kaya may mga yelo silang ilalagay sa taas. So ito naman yung mga klaseng pichay, bukchoy kung tawagin. Lalagay ito sa mga toppings, ay mga barbecue ganon, o kaya sa mga sabaw-sabaw. Yan. Mga pruta, itong mga gulay-gulay. Tapos ito yung mga imbaka nila ng mga yelo, ilalagay sa taas. Ayos yan, lahat ito galing sa Mexico, lahat to. Ito naman yung kalabasang zucchining kulay green, at saka ito asparagus. Lahat ng klaseng gulay nandito. So okay, na tayo, pangalan nito, mag-atras na tayo. So tapos na yung mga gulay na pinagpipick up ko, mga kadibdib. So andito naman ako sa mga oranges. Nag-umpisa na naman kasi yung mga orange eh. Kaya ito si Amigo. Hello Amigo. Yeah. Yeah, nag-pick up lang ako ng 5 skid na mga oranges, yung pangalan nito Blue Jay. Tapos yung iba Sabado kasi wala eh. Ako na nga lang hinintay nila dito kasi galing pa ako doon sa dulo. Ayan yung mga maliliit, mga small, pero matatamis ito. Mga ganitong klase, matatamis ito. Kukuha ko mamaya. Hingi ako. Dami eh. Yeah. Ako lang palang iniintay talaga nila na mag-pick up. Kala ko wala ang tao eh. Hinintay pala talaga nila ako. Yung aking mga dito, yung kaibigan na mga Meksikano. Ayan, dali lang matagal pa yung ako, pangalan nito yung pa isa yung nag-back up sa tamis to. Kuha ko mamaya. Ayan, oranges. Ito pa kanton. Ayan, andun yung mga puno. So, matatamis ito. Unang bunga ngayon. Tinatawag na ako. Pipirmahan ko na yung papel. Okay. Parang kahilan lang mga kadibdib at mawasak-wasak. Kahit ito na naman. Nagbukas ko ng radio, itong narinig ko bigla. Mga Christmas song. Nako, napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang. Last year ganito din. So ito, habang nagdadrive dito at tinatahak natin tong kahabaan ng I-5 ng California hanggang doon na to sa amin sa dulo ng ng Washington at saka Canada. May mga Christmas na. Ay nako, mas lalo na siguro nakakataba ng puso siguro yung mga ganito ngayon, lalo na dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi nung umuwi kami, may mga Christmas lights na at saka mga parol na nakasabit doon sa mga building ng malalaking mall sa atin. Kaya palagay ko mas lalo na ngayon, lahat halos ito nang naririnig mo nakakanta ng Pasko. Pero kung minsan pag malungkot na kanta ng Pasko nakaka-stress eh. Gusto ko yung medyo masaya. Habang nagdadrive ka medyo napapaindak-indak ka. Parang ganito. Yan. So, may shoutout dyan sa inyo lahat at advance Merry Christmas. Yan. Wala dito sa California. Puro
drive na lang yung ginagawa natin. Para tayo sa Samuel Bilibet. Years later. Good morning mga kadibdib. Bandito tayo ngayon sa isang cresteria. Ang tawagin na ay Corning. Ito napapaligiran ng mga puno ng olive. Yeah, yan. Ito yung mga truck namin. Kaya dito ako mag-breakfast. So, tingnan natin tong mga bunga ng mga olives. So, hinog na sila. Oh. Ayan o, malapit na silang harvestin. Pero napakapakla nito. Pa-process pa ito nila. Ayan o. Ito yung maliliit lang siya. Ayan. May ibang klaseng mga olives na malalaki. Yung kulay green. Ito naman, kulay violet. Ayan siya. Ang dami. Ayan. Pwede kang mamitas dito eh. Ayan. Kakatuwa. Ito tinatawag na olive country dito sa Corning, California. Ayan. Tara, balik na tayo doon sa truck at nakapag-breakfast na. Meron ako doon avocado. Nakita na naman niya ako. Sinundo niya ako doon. Yeah, happy 16 months Bianca. Titreat daw siya ni lolo niya. Punta kami dito sa may Tyson. Ayan. Sana sa buffet pero wala na. Ay, bakit naman ubo-ubo? Arte-arte pa. Halika na. Da. Ayan na yung daddy at mami nauna. Tapos kami sunod lang kami. Ate-ate ka naman. Ito tayo dito. May sasakyan. Yeah. Oo. Yeah. Kiss mo ako, bebe. Kiss mo ako. Kiss mo, lolo. Ay, ano ba yan? At so kami na dito. Pasok tayo dito na. Kain tayo na. Okay. Naghahanap na siya ng ano. Orderin niya. Ay, hawak na siya mino. Ano order? Dalihan niyo daw. Ano order mo, Bianca? Ito, Bianca, oh. Hanap ka na. Yan. Ano? Bianca. Kasama na to sa ano? Lagi. Sa lakaran. Sige na, pili ka na dyan. Ano yung gusto mo? Ay, tinapo naman lahat. Order ka na. Ano order mo? Ayusin natin yung binili kong basketball mo, baby, ha? Pag-uwi natin, pagdating natin sa bahay. Turuan kitang maglaro. The future WNBA. Sasali ka sa US? Baby? Ha? You have one. Ano? Ingay ka. Huwag ka masyadong maingay kasi palabasin ka. Huwag ka maingay. Na-order ka na ba? Ano naroon ka nang na-order? 47, I mean 27.
Nag-order ka na? Yeah. Ay, siyang masaya siya. 5 na tayo. Dito na naman Ha? si Lolo. Dati 4 lang kami ah. Oo. Wala. Well, 5 na, may makulit na oh. Wala kayong order? Ha? Wala kayong order, Bianca? Kumakain ng ano yan eh, ng roll. Getting the spring roll. Spring roll? And a bowl of rice. Uy, may soup, no? Oh. Ito na. Dumating na yung aming mga order. Nakikiagaw na rin si Bianca. Ano yung sa'yo, Bianca? Ha? Ito kay Lola. Ito naman yung sa akin. Tsaka kay Lor. Yan o. Sabaw. Sabaw. Yan. Ay, kakain talaga si Bianca ng ano, ng lumpia. Paborito niya rin yan. Isa yan. Sa mga paborito. Kaso ano yung muna kumain? Sino mo, baka mainit pa yan. Mahawakan niya. Tamatakam na siya. Oh, ayan na. Hawakan niya na yan. Abutin niya na. Palamigin mo muna, anak. Hindi na mainit? Kain na talaga siya. Ano pa daw? Wag muna. Ayan. Tikman mo. Tikim-tikim. Ay. Tikim-tikim. Sarap. Yummy. Ayan. Mayroon din siyang bolo. Binigay nila. Lagyan mo ng soup. Kasama na siya dito sa aming kainan. May order na rin. Kain talaga siya, Hindi na talaga magugutuman to si Bianca eh. Gusto talaga eh, Bạn này mấy người với bạn này? Bạn là 20 á. Yung rice, baby. Kain ka rice? Ayan. Spring roll yan. Sige. Kain mo. Sige, ingin Lolo. Sige, tabigin na naman niya yung kamay ko. Ayaw ko. Sabi niya, huwag ka makulo, Lolo. Gutom ako. Gutom daw si Bianca. Lakas talaga kumain ni Bianca ng chicken saka rice. Bebe, Tapos. So, ibig sabihin lahat ng mga na-experience si Pia maalala niya. Yummy. Yummy. Lakas kumain. Gusto niya. Aside sa donut. Yan ka. Grabe. So chicken, baby. Chicken. Lagyan no. Grabe. Ikaw na. Ay, niluwa. Sabi niya, siguro makunat to Ayun o. Hindi, bigyan mo ako ng makunat, Lolo Tagay mo na, tagay. Tagay. Tagay mo na. Tapos yan, kain ulit.